Hello everyone, I am Gabriel Haron J. Kali, presenting to you the Final Income Taxation, Chapter 5. So, the Final Income Taxation key feature is, the first is final tax, tax withholding at source, third is territorial imposition, and fourth is impose a certain passive income and person not engaged in business in the Philippines. The final withholding system is imposes upon the person making income payments responsibility to withhold the tax. The tax which will be deducted as source is final. So, ibig sabihin, ang final withholding system ay paraan kung saan nagbibigay ng bayad o halimbawa ang kumpanya o bangko. At ito'y agad na binabawasan ang buwis or tax bago ibigay ang pera sa iyo. So, ang tax na kinakaltas sa iyo ay isang baga final na. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang bayaran or pumunta pa sa BIR or report ang tax mo dahil ito ay tapos nang bayaran doon pa lang. So, meron akong inihandang example para sa inyo. So, the first is the final withholding system. The final withholding system is imposes upon the person making income payments responsibility to withhold the tax. The tax which will be deducted as source is final. So, ibig sabihin, ang final withholding system ay paraan kung saan nagbibigay ng bayad o halimbawa ang kumpanya o bangko. At ito'y agad na binabawasan ang buwis or tax bago ibigay ang pera sa iyo. So, ang tax na kinakaltas sa iyo ay isang baga final na. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang bayaran or pumunta pa sa BIR or report ang tax mo dahil ito ay tapos nang bayaran doon pa lang. So, meron akong inihandang example para sa inyo. So, here's the example of final withholding system. So, bigyan ko kayo ng isang situation. So, si Albert ay isang empleyado sa isang kumpanya. So, ang kanyang total salary is 10K. So, 10K na yun is kailangan, sa 10K na yun ay hindi pa deduction, wala pa na-deduct ang kanyang tax. So, ang gagawin ng company is magde-deduct na sila ng 1,000 pesos sa sahod ni Albert. So, sa sahod ni Albert ay 9,000 na lang ang total salary niya. So, kapag ganon, is hindi na hahabulin ng BIR si Albert para sa kanyang tax, kundi ang company na mismo ang magbibigay ng tax para kay Albert. Second is rationale of final income taxation. The final withholding tax is built upon taxpayer and government convenience. It relieves the taxpayers of obligation to file an income tax return. This is very convenient for taxpayers who are limited by distance, time, and cost to comply. So, ibig sabihin, ang rationale of final income tax ay isang final withholding tax ay ginawa para sa mga kaginawaan ng mga taxpayer. Kumbaga, convenient na sila magbayad ng tax. So, kapag ang final withholding tax is hindi na kailangan mag-file ng income tax return. Ang taxpayer, kasi siya na mismo ang magbabayad ng tax pamamagitan ng pagkaltas sa kanyang kita, no? Sa kanyang salary. So, ito ay lalo na para sa mga taong malayo sa BIR, no? Walang oras na kayang ilaan sa pagbayad sa BIR. Kung saan kinukuha or doon binabayad ang ating mga tax. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Or example sa rationale of final income taxation. So,
here are the example of rationale of final income taxation. So, bibigyan ko kayo ng isang madaling intindihin na example. So, kunwari ay si Fabian ay nanalo sa isang raffle sa isang mall. Nanalo siya ng tumataginting na 100,000 pesos. So, ang tanong, makukuha ba niya ng buo ang 100,000 pesos? So, hindi. So, sa 100,000 pesos na yon is pwede mo siyang makuha ng buo, pero kailangan mong magbayad ng tax. Pero, ang nasa is kung nasa mall ay ang raffle is 100,000 pesos, so babawasan na ng kunwari South Seas ang iyong premyo. So sa 20% tax deduction sa 100,000 is totally 80,000 na lang. So yan na lang ang matatanggap mo na premyo galing sa raffle sa mall. Ito na lang ang total na marireceive mo. Dahil 20% is deduction na sa 100,000 na yon, sa tax na yon. Kasi kung hindi mo siya, hindi na-deduct ang tax mo sa napanalunan mo, is kailangan mo pang pumunta sa BIR para mag-report sa iyong tax para makabayad ka sa tax na hindi mo na ibigay. So, dito naman tayo sa passive income. Passive income is an items of passive income are earned with very minimal involvement from taxpayer and are generally irregular in timing and amount. Unlike items of active income, they are not usually specifically monitored by taxpayer. So, ibig sabihin, ang passive income tax ay isa itong kita na halos walang ginagawa or wala ka man lang maliit na effort para para kumita. So hindi ito regular or ibig sabihin hindi pa laging pareho ang oras at halaga ng kita. So sa passive income tax ay hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng income. Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng hindi mo siya calculated kung kailan ka makakatanggap ng income. Or tsaka hindi rin ito siya masyadong binabantayan ng tao. So ibig sabihin hindi siya masyadong pinapansin, no? So kumpara sa active income tax is ito na yung mga pinaghihirapan natin, mga sweldo natin na natatanggap, mga compensation natin dahil sa ating trabaho. So sa negosyo naman, ito na yung mga pinaghihirapan natin para lumago ang ating negosyo at makakuha ng mga income. So bigyan ko kayo ng halimbawa sa passive income tax para mas maintindihan nyo pa. So here's the example of passive income tax. So, sa passive income tax ay dalawa yan. Passive at saka active. So, mauna tayo sa active. Active income tax ay ito na yung mga actual na ginagawa or mga negosyo na ginagawa natin. Tulad ng trabaho. Sa trabaho, kinikita natin yan. No? Na kinocompensate tayo sa ating mga duties na ginagawa. So, sa negosyo naman ay sa negosyo is kailangan mong i-manage ang iyong negosyo bago ka makakuha ng mga bago pumasok yung income sa iyo. So, ito ay isang actual. So, sa passive naman ang passive naman ay kahit matulog ka magdamag or matulog ka sa isang araw or magpahinga ka sa 1 week ay meron kang income na nare-receive. So, bigyan ko kayo ng example para hindi kayo malito. So, kunwari si Angel.
si Angel ay meron isang apartment, no? Meron siyang pinaparentahan na apartment. So, sabihin na natin 5 rooms ang kanyang apartment. So, si Angel ay meron siyang negosyong apartment. So, kahit matulog siya magdamag or matulog siya sa isang buwan or sabihin na natin ang apartment na yon ay binabayaran sa isang buwan, ganyan. So, kahit magpahinga si Angel, no? Magpahinga siya sa loob ng isang buwan, hindi siya magtrabaho. So, kahit tulog siya ay meron siyang income na pumapasok. So, yun ang tinatawag na passive income tax. Na kahit tulog ka is meron income na pumapasok sa iyo. Ang next is non-resident person or not engaged in business in the Philippines. So, non-resident persons not engaged in trade or businesses in the Philippines, such as a non-resident aliens not engaged in trade or businesses. In short, NRA, net BS. So, and non-resident foreign corporation is in INRFCS, in short. So, ibig sabihin, ang mga non-resident not engaged in business in the Philippines is, ito na yung mga dayuhan. Ito na yung mga non-resident person ay mga tao o kumpanya na wala sa Pilipinas at wala ring negosyo dito. So, ibig sabihin, mga dayuhan or isang dayuhan na kumpanya. So, ang dayuhan ng mga kumpanya sa Pilipinas ay walang negosyo dito. So, ito ay natatawag na non-resident alien not engaged in trade or businesses. So, ang company naman is wala ring mga negosyo sa Pilipinas or ang tawag naman sa kanya ay International Non-Resident Foreign Corporation or INRFSC. So, ito na yung mga mataas ang tsansa na hindi masunod ang mga patakaran sa pagbabayad ng buwis. So, unang-una, nasa ibang bansa sila. Hindi sila makahabol ng BIR na ganong kadali. So, hindi sila regular na nagre-report sa BIR. So, pangatlo is hindi madaling bantayan ang kanilang kita o transaksyon sa Pilipinas. Yes. So, magbibigay ako ng isang halimbawa, no? Halimbawa is si Mr. Lee ay isang Korean national. Nag-invest siya sa isang condo sa Pilipinas. So, meron siyang pinaparentahan, pero isa itong local agent. So, wala siyang negosyo dito wala siyang negosyo dito at nasa Korea siya nakatira. So, hindi siya madaling matawagan o masundan ng BIR, kaya mas mataas ang risk na hindi siya makapagbayad ng tamang buwis. Ganun ang example ng isang non-resident alien not engaged in trade or business.